Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Buong kababang loob nating aminin ang ating mga kasalanan. Hilingin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming makpakinabangan ang ginugunitan namin na may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya, nakaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihan ay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya nga't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya nga't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya nga't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila ay batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa.
Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin ay dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kaniya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay may takot sa Diyos, sa mga panganib sila ay kinukupkop. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya at naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya nga't anak niya ay ibinigay. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid ko kay Kristo, sa ating patuloy na paglalakbay sa panahong ito ng Pasko o ng pagkabuhay ng Panginoon, ay minumula tayo sa pamamagitan ng mga pagbasa katulad din ng pinasimulang ng pasinaya ng pagpasok ng Diyos sa kasaysayan in time and space o ang misteryo ng pagkakatawang tao o incarnation, ay dala-dala ni Jesus ang ilaw. Sa kanyang pagsilang, liwanag ang kanyang dala. At sa kanyang muling pagkabuhay, ang liwanag na ito ay para sa lahat. Ito'y kanyang pinagtagumpayan mula sa kadiliman ng lumang tao patungo sa binibigay niyang liwanag
para sa bagong tao, si Jesus, na sa kanyang pagiging tao, bagamat Diyos, ang tao ay mamumuhay sa kaniyang kaparaanan, ang pagiging anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang pakikiisa natin kay Kristong muling nabuhay sa pamamagitan ng binyag ay pagpasok natin sa buhay kaliwanagan. Kaya nga naririnig natin sa liturhiya ng binyag, tayo naging mga anak ng kaliwanagan, yayamang nakikiangkas tayo sa iisang pagkaanak ni Jesus, ang liwanag, buhat sa liwanag, sabi nga ng ating pananampalataya. At ang liwanag na ito ay ang paglalahad kung ano ang matuwid, sinasabi sa ating ebanghelyo, paggawa ng kabutihan. At ang kabutihan ay ang panig ng Diyos. Kasi maaari sabihin natin, mabuting gumawa ng kalokohan yan. O sabihin, magaling gumawa ng kalokohan. Mabuting ang kamay, ibig sabihin ay mapagkawang gawa. Pero kung sabi lang natin ay mabuti, ay pwedeng gamitin yan kahit sa gumagawa ng o magaling sa paggawa ng masama o di wasto. Ngunit ang pag sinasabing mabuti at may liwanag ay katumbas ito lagi ng katotohanan. At ang katotohanan, sabi nga din sa sulat ni Apostol Juan, ang nagpapalaya sa atin. Patkat ang nasa liwanag ay para sa pagtuntun sa hakbang ni Kristo na sinasabi sa aklat ng mga gawa, na kilala siyang gumagawa ng kabutihan sa madla. At yan ang binibigay sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang liwanag na ito na pinasok natin sa pamamagitan ng binyag, tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw na ito ay hindi nating likha. Tinanggap lang natin ng liwanag, si Jesus. At yan ay sanhi ng napakalaking pag-ibig sa atin ng Diyos. Kung sinabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat nitong nakalipas na linggo nating liturhiya ng ikalawang linggo ng pagkabuhay, ay sinasabi na pagtagumpayan ni Jesus ang sanglibutan. Ang sanlibutan na hindi nakikinig, hindi sumusunod. At kung hindi nakikinig at hindi sumusunod, ay hindi tunay na nagmamahal. At hindi nagmamahal ay hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos na nagbibigay ng katotohanan, at ang katotohanan ay ang maging mabuti tayo at marangal at banal. Kaya makita natin na ang Pasko ng muling pagkabuhay ay pagbibigay sa atin ng puwang tingnan ng ating identity, kasinuhan, pagkakakilanlan. Ano ang mga distinguishing marks ng pagiging kaisa natin ni Kristo? Kung siya nga ay muling nabuhay at nakikisa tayo sa Kanya, ang ating bang gawa ay gawa ng ayon sa liwanag, ayon sa mabuti, ayon sa malinis. At sinasabi ng ating ebanghelyo, ayon sa totoo. At ang katotohanan ito ay ang pagsasabuhay natin ayon sa sinabi, itinuro na angkop para sa ating pamumuhay bilang tao. Taong iba't iba ang larangan ng buhay. Tao na kanya-kanyang propesyon. Tao na kanya-kanya ang ginagawa sa pang-araw-araw. Na ang ating pinanggagalingan ng ating mga gawa sa araw-araw, sino man tayo, ano man ang titulo natin, ano man ang pwesto natin, nanggagaling ba yan
sa katotohanan ng ating pagiging tao. Kaya minahal ng Diyos ang sanlibutan, hindi upang gawing Diyos tayo, sabi ko nga, kundi gawing tayo na naaangkop sa bagong tao na nilupig at pinagtagumpayan ni Jesus ang lumang Adan. At ang bagong taong ito ay kaisa na ng buhay ng Diyos, sharing in the divine life. At ang mga panglabas na palatandaan na nakikibahagi tayo sa banal na buhay ng Diyos, liwanag. Ang liwanag. At yan ang makita nating daladalang ating susundan o taglay na pagkakakilanlan sa ating katotohanan bilang tao at makita ang sino ang taong ito na taglay natin sa bawat larangan ng ating buhay. Pagkat hindi tayo gagawing tao ng ating mga propesyon, ng ating mga titulo, ng ating mga naabot na pag-aaral, kundi ang pagkikiisa natin kay Jesus lamang ang magbibigay ng puwang upang higit nating tuntunin ang buhay na ganap bilang tao na niyapos ng Diyos na siya'y maging tao upang turuan tayo, ito ang tao. Malaya sa Diyos, totoo sa Diyos, kaya magaganap natin ito. Katulad din ni Jesus. Paano nyo na naitindig ang tao? Sinasabi ng pangbakas na pananalita ng Ebanghelyo, sumusunod sa Diyos. Kaya ang pagpapakatao natin ay kakikitaan lamang ng mga mabuting bagay dahil sinusunod natin ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, napagtagumpayan niya ang sanlibutan. The old creation, the old man were conquered by obedience and with the humble heart of Jesus. And that humility is one of the essential quality of being human. Kaya nga, humility, human, humus, lupa. Pagtanggap natin saan tayo galing, ngunit itinaas tayo upang maging tagalangit. Ang lupa, tagalupa, ay naging tagalangit. Dahil pagmamahal, biyaya ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Tagalupa, ngunit tagalangit. Kaya't ang tagalangit ay magpakalangit, hindi upang maging Diyos, kundi ganapin ang pagkataong binigyan ng bagong mukha, bagong espiritu, ayon sa muling pagkabuhay ni Kristo. Magsitayo po ang lahat. Dumulog tayo mapagpakumbaba sa ating butihing Ama na lubos ang pag-ibig sa atin, na tayo patuloy na inaahon at sinasagip sa dilim upang kay Kristo na Kanyang ibinigay upang ating sundin. Masapit natin ang liwanag na siyang pagtataglay natin ng buhay, ng pag-ibig at kalinisan ng Diyos. Tugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, nawa ay laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating pamumuhay, nawa ay maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos nawa ay maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
ang mga may sakit at mga nagdurusa, nawa ay makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, nawa ay makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming butihin, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Palakasin mo kami sa aming sinimulang buhay dahil sa binyag, upang ang pang-araw-araw naming pamumuhay ay maghatid ng iyong pagliligtas sa aming kapwa. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narin kami maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito, pamaging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito upang maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat at matuwid na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan na yung Espiritu, ganun banal ang mga kaloob na ito pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo at mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso ng si San Jose, kaisa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibigayan kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang Panginoong muling nabuhay. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinawag sa hapunan ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. In my heart, I know my Savior lives. In His glory, in His new life we partake. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawing mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang Eucharistia, humayo kayong taglayang liwanag kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.